Good morning, guys. So, today is Sunday here in Qatar. So, wala yung amo ko, no? Umalis siya. Pero dalawa kasi kami dito sa bahay. Nakasambahay. So, ako yung naka-schedule sa taas at yung kasama ko naman nasa baba. So, ang schedule namin dito, kung sino yung nasa taas, yun ang may trabaho sa taas. Sa madaling salita, hindi kautusan ng amo ko kung wala siyang kailangan sa taas. So, dahil wala naman yung amo ko, no? Parang bet ko talaga mag-wax ng kilikili ko, day. Dahil parang nakakadiri na siya tingnan. So, ito yung ginagawa ko instead na bunot siya. So, kung maintindihin yung mukha ko, no? Dahil may scars talaga yan dahil sa pimples. Pag makaluwag-luwag tayo dyan sa Pinas, day, ipapaayos natin itong mukha nating lubak-lubak. Char. Lubak-lubak talaga. I mean, scars lang. So, thankful ako kasi nawala na yung pimples ko dito kung kailan patapos na yung kontrata ko, day. So, ayan na nga, no? Naidikit ko na nga itong wax sa kilikili ko. And yes, kung kailan patapos na yung kontrata ko, doon humuhupa yung mga tagyawat ko. Day, dito ko naranasan tagyawatin ng sobrang dami. Grabe. Feeling ko talaga, day, nawala ng lunas talaga, day. Pero buti na lang talaga na-invento yung VC. Ay, try nyo yun. Pagtsagaan nyo. Akala nyo sa una lang walang effect. Pero habang tumatagal, day, tumitibay siya. Okay, mandiri sa kilikili ko, ha? Kasi hinahayaan ko talaga itong tumubo para matanggal ko ng maayos talaga to. So, ayan na siya. Tatanggalin ko na. Yan. Subukan natin, day. Huwag tayo manglait sa kilikili ko, day. Konti lang. Pero sige pa. So, dapat pala, no, nakaano siya. Pag ganun pala siya dapat. Simula nang tumungtong ako dito sa Qatar, mas nagustuhan kong gawin to sa kilikili ko kaysa magbunot ng magbunot ay nahihirapan kang tumingin sa salamin. Sa sarili mo nakakangalay yung nangangalay na lang yung leeg mo. So, i-try nyo to. Timang lait. Alam ko maitim ang kilikili ko. Pero, sige. Pak. Saan ka dyan? Nakalimutan ko, no? Lagyan ng pulbo. Kaya pala parang walang nasasama. So, ayan na. Kita na. So, story time tayo mga madi, no? Kayo rin ba nakakaramdam ng biglang lungkot? Yung parang bigla ka na lang maiiyak. Wala ka namang problema. Pero the way na manunood ka sa TikTok, parang madadala ka sa emotion na mga nangyayari sa buhay ng ibang tao. So, ano ba ibig sabihin nun? Malambot yung puso mo, ganun? Tapos may mga napapanood pa na ako na hindi naman ako broken, pero parang pakiramdam ko broken ako, day. Ayan, pinalitan ko siya ulit ng panibago. Para medyo malinis naman siya. Medyo malinis, dapat. So, wala lang. Na-share ko lang, no? Yung mga minsan nararamdaman ko sa buhay na hindi naman ako bigo, okay lang naman ako, pero bakit nadadala ako sa emosyon ng ibang tao? Pag nanonood ako ng TikTok, takiyan ka na. Ha? Ayan, sa kabila naman ako. So, wala, no? Ipapaisip lang ako. Siguro dala lang talaga ito na lungkot na. Sa araw-araw ba naman na nasa loob ka lang ng bahay? Kung ano na lang maisipan mo sa social media. So, kaya nga naisipan ko na lang mag-record sa sarili ko at i-upload ko siya sa social media. No, wala lang. Pero naman siguro masama, no? Kung i-share ko yung life, little in my lifetime. So, ayan. Dito naman tayo sa kabila dahil grabe ang kadiliman nito. Kailangan ng harbasin itong mga bulaklak dito sa aking kilikili. So, bilang isang kadama dito sa Qatar, no? Napakaswerte ko at nagkaroon ako ng kasamang. Hindi ko naman sinasabing mabait tong kasama ko, ha. Pero grabe, nagkakaintindihan kami ng kasama ko sa trabaho. Especially sa trabaho talaga. Alam mo yun, brutal tong bungangan nitong kasama ko. Pero mas gusto ko naman yun, no? Kaysa nagpaplastikan kayong dalawa. Ayan. Kasi, alam mo yun, nagkakaintindihan kami sa trabaho dahil paano ba ipaliwanag to? Kung sa baga, katulad nito, itong araw na to, naka-schedule ako sa taas. Tapos siya sa baba.
Dati talaga hindi namin ginagawa to eh. Pero dahil kailangan ko talaga siyang matutunan lahat ng mga gamit dito, yung mga gamit ng amo ko. So sabi ko sa kanya, ate, ba't hindi kaya natin itry na magpalitan tayo ng trabaho? Kunwari ngayon, ako ngayon dito sa baba, ikaw naman bukas sa taas. So, sa madaling salita, pumayag siya. At yun nga, sobrang napakagaan nitong trabaho namin na. Kasi once na ganun yung ginagawa nyo at hindi kinaglalamangan sa trabaho, ang peaceful ng araw-araw nyo ng kasama mo dito sa bahay. Ganun lang, no? Pero hindi ko naman nilalahat kasi alam ko may mga ibang ganito na ayaw ng ganyan setup, alam mo yun. Pero yun nga, napakalaki ko nga dahil kahit medyo masungit yung amo namin, at least bumawi naman sa kasama ko. Hindi naman masama ugali ng amo ko, syempre. Parang tayo din naman yan na may mga ugali din pag nabubuhay siya sa buhay. Diba? Pero, thankful ako kasi nagkaroon ako ng kasamang ganito. Na talagang, yung mga trabaho, nagkakaintindihan talaga kami. May mga kasambahay kasi sa mga Middle East na halos hindi nagkakaintindihan. Di pa nag-aawi-awi pa nga. Pero itong kasama ko hindi. Mabunganga lang siya. Pero mamaya wala na. Pag hindi ka masanay sa bunganga niya, yun, masasaktan ka. Una, ganun ako, nasasaktan talaga ako, Pero nung talagang kinilatis ko talaga yung buong pagkatao niya, ganito lang pala talaga siya. Pero talaga as in, nagkakaintindihan kami sa mga bagay-bagay dito. Dito sa bahay na to. Sobrang gaan sa pang-araw-araw na nagkakaintindihan kayo ng kasama mo. Nalala ko pa dati nung pauwi na siya. Kasi last time, June ata yung umuwi siya. Akala ko hindi ko kaya yung trabaho dito. Kasi may iwan ako mag-isa dahil dalawa nga lang kami. Hindi, sabi niya ganun. Pinalakas pa niya loob ko. Sabi niya, kaya mo yun. Ako nga nakaya ko ng isang taong walang kasama dito. Sa kakadumating, ganyan. Akala ko talaga nung una hindi ko kaya. Pero thankful, I am so lucky. Na kaya ko pala talaga. Yun lang talagang habaan mo yung pasensya mo. Dahil, syempre, utos doon, utos dito, tawag doon, di ba? Tsaka kailangan meron kang yung diskarte sa pagkain mo. Kasi kung wala kang ganun, magugutom ka, May mga iba kasi na focus sa trabaho. Pero pag kailangan mo kumain talaga hindi pwedeng hindi mo diskartehan yung sarili mo sa pagkain dito sa Middle East. Kasi madalas talaga mga amo dito, mga hindi nagpapakain ng mga Pero hindi ko naman nilalahat. No, mostly talaga ganun, nagugutom yung kababayan natin dito. Kulang sa pagkain. Pero ikaw, na sa mga nanonood, hindi ko naman na-expect na may manood. Pero sana may manood talaga sa video ko, no? One day. Kung ikaw first timer kang gusto mo talagang mag-abroad dito sa Middle East, I advise you na tatagan mo yung loob mo. Kung gaano katatagang loob mo dyan sa Pinas, triplihin mo ng 10 times. Kasi, kung hindi mo gagawin yan sa buhay mo, at palamya-lamya ka dito, at mahina ang loob mo, wala, talo ka. Talo ka. Dapat meron kang paninindigan. Alam mo yung mga rules dito sa Middle East. Marunong kang dumiskarte. Kung ano yung tibay ng loob mo, pag-iisip mo, dyan sa Pinas, triplihin mo yan dito, Yung ibang-iba talaga to sa Pinas, Sobrang ibang-iba. Hindi ko naman nila lahat na, ang amo ay madamot, masama. Pero syempre, maging handa ka sa sarili mo. At hindi naman to, katulad sa atin na, alam mo yun, na anytime, pag gusto mong umuwi, makakauwi ka. Hindi. Umiyak ka na umiyak dyan. Hindi ka agad pauwi ng amo. So, ikaw, alam kong matibay ka. Gusto mo makamit yung mga pangarap mo. Ituloy mo yung takbo ng buhay mo. Kung alam mong, sa tingin mong makakaahon ka sa sa jotang natin sa Pinas. Sa pamumuhay, syempre. Ano ba yan? So, yun. Tatagal mo lang ang loob mo, besh. Huwag kang pahinahina sa abroad. Kaya na. Iba talaga to dito, Yung mga gusto na, ang sarap ng buhay sa abroad. Hindi. Yahak. Hindi talaga. Akala ko nga dati pag nasa abroad ka, sagana sa pera, ganyan, mambibili yung gusto mo. Hindi pala. Nagkakamali pala talaga ako. Minsan napupunta pa sa Pero wala namang pinagsisihan dahil kahit paano may naipundar naman ako. Naipundar. Gamit lang, oy. Nangalay ako, nangalay ako. Yun nga, syempre, hindi mo naman kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba dahil magkaiba ng panatakbo ng buhay nyo. Kung sa tingin mo, yung sa nakikita mo siya, na umaangat siya,
Libro niya yan. Huwag ka mainggit, Day. Darating ang araw, ikaw makakaawin ka rin. Dapat, in a good way mo gawin yun. Para walang anuhan. Wala kang mababangga ang tao sa mundo. Bakit napunta sa usapan? So, yun nga. Naikwento ko lang, no? Naikwento at na-share ko lang habang nagganito ako. Pero dahil nakaubusan ako ng pasensya, dahil medyo nahihirapan ako dito sa kabila at dahil magtanggal. Kapit na kapit, dahil. Diyos ko, nakakailan na ako, ha? Nakakailan na ako. So, ayun nga. Nung nakabalik na yung kasama ko dito, ayun, gumaan yung takbo ng buhay ko. Lalo na at patapos na yung kontrata ko by next month. So, nasabi ko na lang talaga sa sarili ko na, I made it. Ang sarap ang sa pakiramdam na in 2 years na kaya mo lahat dalhin yung, alam mo, yung nangyayari sa mundo mo, sa buhay mo. I can't believe it. Char. Siyempre, dahil yan kay Ama. Manalig ka kay Ama, magdasal ka, manalangin ka. Alam mo yun, lumaban ka ng patas. Ano lang. Kung may nagawa ka mang mali sa buhay mo, pwede mo namang ituwid yun. Dahil kay, hindi mo tayo perfecto dahil na pagkatao dahil. Diyos ko, ganun talaga ang buhay natin, no? At the end talaga, minsan nasasabi natin, ay, nasa huli ang pagsisisi. Yes, tama yun. Pero, hindi huli ang pagsisisi kung magbabago ka sa buhay mo. Diba? Gawin mo kung ano yung tama. At kung alam mong mali, iwasan mo. Yun lang yun. At syempre dahil sa buhay mo, hindi mo maiwasan na may makakilala kang mga kupal sa mundo, di ba? I mean, masama ang ugali. Pero dahil dyan, kahit masama ang ugali nila, pakitaan mo pa rin ang kabaitan kung meron ka kabaitan, di ba? Pero syempre, alam ko mabait ka. Huwag ka maging masama pag masama siya. Pabayaan mo siya, maging masama. Kasi for sure, pag mag-abroad ka dito, no, sa Middle East, marami kang makaka-encounter talaga na ibang ugali. Sigurado ako dun. Pero hindi ko naman nila lahat, oy. Basta gawin mo kung ano yung ikakabuti at tama. Okay? So, hindi ko na ipapakita itong kilikili ko no, dahil maraming mapanglait sa mundo. Anyway, thank you for watching, guys. I hope you like it, my video. So, one day, mag-usap pa tayo, no? And please, don't forget to subscribe my YouTube channel. So, usap pa tayo next time, ha? Mwah! Bye-bye!